Muli po, magandang gabi sa inyong lahat, sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral, kagaya ng ating laging ginagawa. Tayo po ay nasa chapter 30 pa rin ng Aklat ng Isaiah at ngayong gabi tatalakayin natin ang talatang 25 at 26, verses 25 and 26. And then pagkatapos ng ating discussion ay tayo naman ay mayroong prayer fellowship. Okay, so tayo po ay magsimula uli sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nandito sa iyong harapan. Kami po ay muling magpapatuloy ng pag-aaral ng mga salita mo dito sa Biblia. Samahan po kami at patuloy na gabayan sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na manguna at magturo sa amin. Bigyan ka namin ng karangalan at ang bawat sa amin ay matuto. Maunawaan namin ang mga salita mo at ito rin ay maipamuhay namin ayon sa iyong kalooban at kaparaanan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, magandang gabi, Pastor Claude. Salamat at naandiyan ka na kaagad. Tayo ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral. At kagaya ng nabanggit ko, tayo ngayon ay nasa talatang 25 at 26. Kagabi ay natalakay natin ang talatang 23 at 24. Ayan, okay. So, i-recap natin saglit. Ang sabi doon sa verse 23, bibigyan niya kayo ng masaganang ulan sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan naman ay manginginain sa malawak na pastulan. Ang mga baka at asno na ginagamit ninyo sa pagsasaka ay kakain sa pinakamaiinam na pagkain ng hayop. Yan. So, magandang gabi, Sister Ana, Ate Alma, at sa buong pamilya. Maging sa mga kasama ni Sister Ana diyan sa iyong lugar. Salamat sa inyong pagsama. Yan. So, tayo magpapatuloy. So, yung binanggit natin kanina, yung ating tinalakay kagabi na verses 23 and 24, ito ay tumutukoy sa provision o pagkakaloob ng Panginoon ng mga pangangailangan ng mga tao, particularly yung mga Israelita. Sa panahong sila ay nanumbalik sa Panginoong Diyos, muling sumamba, pinagsisihan ang kanilang mga kasalanan at sumunod sa kanyang kautusan. So ipoprovide dito lahat ng Panginoon, maging yung ulan na gagamitin nila sa kanilang pagsasaka. At kagabi nga ay tinalakay natin ang gawain ng pagsasaka sa isang sistema ng bansa na agrikultura ay nangangailangan lagi ng ulan at ng tubig para yung lupa ay makaya niyang i-fertilize ang mga buto. At pag tumubo na yung mga buto, para lalago yung halaman hanggang sa makapamunga, ang tubig o ulan ay isa sa numero 1 sustansya na kinakailangan ng lupa upang kaniyang makiter o maiprovide ang pangangailangan ng mga halaman. Ito ay ka-level ng ito ay parang natural fertilizer, parang yung hangin or oxygen. Yan. So, hindi mabubuhay o hindi tutubo at mabubuhay o lalago ang isang halaman kung walang ulan o walang tubig. At syempre, pag hindi ito lumago, hindi mamumunga at ang resulta ay hindi magkakaroon ng pagkain o mga pangangailangan ang mga tao. Kaya napaka-importante ng ulan. Dito ay pinapakita ng propeta Isaiah o ng Panginoong Diyos na ipoprovide niya yung ulan para umunlad at magkaroon ng pangangailangan sa araw-araw ang mga tao, ang mga Israelita. At syempre sa ating kapanahonan ngayon, practical application natin, pwedeng hindi naman ulan eksakto ang ating kailangan dahil hindi naman tayo nagsasaka, hindi tayo nagtatanim ng halaman. Bumibili na lang tayo ng gulay, ng ulam, ng isda, karne o ng bigas doon sa mga pamilihan. So ang ibatumbas noong binabanggit dito, yung mga hayop na ginagamit ng magsasaka
para siya ay makapagbungkal ng lupa at maasikaso ang kaniyang mga tanim na halaman, ipoprovide din ng Panginoon yung mga pagkain ng mga hayop na ito. So dito makikita natin yung pag-aaruga ng Diyos sa mga tao, yung kaniyang pagmamalasakit. Nagpapatunay na pag ang isang tao ay sumunod at nanampalataya sa Panginoong Diyos, wala siyang hahanapin, wala na siyang kailangang intindihin. Susunod lang siya sa mga utos ng Panginoon at ipoprovide ng Diyos ang lahat ng kaniyang pangangailangan. Sa ating kasalukuyang panahon, maraming mga taong nahihirapan, na bibigatan sa buhay at iniisip na sila'y nahirap na hirap. Well, totoo naman, marami namang nahihirapan, pero ang isang bagay na dapat nating makita at maunawaan, ang Panginoon ay nagpo-provide ng lahat ng bagay. At kailangan lang nating gawin ay sumunod sa mga kautusan ng Panginoon, iisipin, unawain ang kanyang kaparaanan sa buhay natin, at ipaubaya sa kanya, magtiwala sa kanyang mga providence or provisions. At siguradong hindi niya tayo gugutumin, hindi tayo mauubusan ng pangangailangan. Well, alam natin, may mga sitwasyon na nagigipit, nawawalan, sumasagad, pero alam din natin na sa dulo ng lahat ng ito, laging nandoon ang pag-aaruga ng Panginoon, ang kanyang pagkakaloob. At sa mga sitwasyon na nakakaranas tayo ng kawalan, kahirapan, pwedeng tagutom, mayroong itinuturo ang Panginoon. Ito'y nabanggit din doon sa mga naunang talata na kung sakaling makaranas tayo ng mga kahirapan na gano'n, even yung mga Israelita, tatandaan natin lagi na kasama natin ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kailangan lang nating maunawaan, makita ano yung nais ng Diyos na ituro sa atin, kaya natin nararanasan ang mga bagay na mabibigat. Sa haba ng panahon sa buhay natin ngayon, ay napakarami na nating naranasang kahirapan at kabigatan. Pero papansinin natin, hanggang sa kasalukuyang oras o sandali, ay nandito pa rin tayo at malakas, nakakapag-aral, talakayan ng ganito. Ako personally, napakalaking biyaya ng Panginoon na nandito pa rin ako sa harap ninyo, nakikita, at nakakapagturo pa rin sa kabila ng napakaraming mabibigat na sitwasyon na dinaanan, maraming problema, kabigatan, mga sakit na pinipilit na lampasan. Pero sa biyaya ng Panginoon nalalampasan, at eto, patuloy tayong nakakapaglingkod sa Panginoon. So napakalinaw na mensahe ang nais ituro ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ang kailangan lang natin ay sumunod at manampalataya sa Kanya at malaman ang Kanyang kalooban, at pag ating nalaman na ay tumalima sa mga bagay na ito. Yan. Okay, so tayo po magpuproceed sa talatang 25 at 26. Sabi sa verse 25, mula sa magandang balita Biblia, mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, aagos ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagwasak sa mga tore. Sa King James Version, tinagalog natin ng King James, at magkakaroon sa bawat mataas na bundok at sa bawat matataas na burol ang mga ilog at mga batis ng tubig sa araw ng malaking pagpatay, pagka ang mga muog ay nangabagsak. Yan. Ang talatang ito ay bahagi ng isang sipi kung saan si Isaiah ay naghatid ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik sa mga tao sa Juda. Ang talata ay nagsasalita ng isang panahon ng malaking kasaganaan at kaunlaran na magiging kasunod sa isang panahon ng pagkawasak at pagbagsak. So ito'y natalakay natin ng mga naunang talata, pawang mga pagbagsak, paghatol, o pwedeng sabihin na pagpaparusa. Pero mas gusto kong gamitin yung salitang pagtuturo, pagbibigay ng karunungan. Kaya naranasan ito ng mga Israelita. So napakahirap ng kanilang naranasan dati na tinalakay natin sa mga naunang talata. Pero sa talata na ito,
makikita natin ang kagandahan ng ipuprovide ng Panginoon matapos na malampasan yung kahirapan at mga kabigatan. So parang isipin lang natin na ngayong oras na to ay pagabi, padilim, medyo posibleng may problema pinagdaraanan, pero pag tayo nakapamahinga mamayang gabi, bukas pagising natin, may panibagong araw at sigurado may panibagong pagkakaloob ang Panginoon ng mga pangangailangan natin. Ayan. So wag tayong mabibigatan masyado, wag tayong mag-iisip na pinabayaan na ng Panginoon. Lagi tayong umasa sa Kanya. Wag tayong gagayahin yung mga Israelita na nung nakaranas ng kabigatan, ng kahirapan, ay humanap ng ibang solusyon sa ibang bayan, kaya sila ay pumunta sa mga taga-Ehipto. Sa halip na masolusyonan ang kanilang problema, lalo na silang nagkalubog-lubog at nagalit pa sa kanila ang Panginoong Diyos. Lagi nating hingin ang kalooban at kaparaanan ng Panginoon at tatandaan natin na hindi nagkakamali ang Diyos. Okay. Ang imahe ng mga ilog at batis ng tubig na dumadaloy sa bawat matataas na bundok at burol ay nagsasalita ng ideya ng masaganang pagpapala at pagkamayabong. Nung sinaunang panahon, ang pagkakaroon ng tubig ay napakahalaga para sa kabuhayan at kaunlaran ng isang komunidad. Kaya ang ideya ng mga ilog at sapa na dumadaloy ng sagana ay isang makapangyarihang simbolo ng paglalaan at pagpapala ng Diyos. Ang pagbanggit ng mga bundok at burol ay binibigyan din ang laganap na likas na katangian ng kasaganaan ito. Nagmumungkahi ng maaabot nito kahit na ang pinakamalalayo at mahihirap puntahang mga lugar. Magandang gabi, Sister Irene at kay Michelle. Salamat, Michelle, napadaan ka sa aning pag-aaral. Si Michelle ay taga Kidapawan City. Kumusta kay Bishop Arman? Okay. Ang tubig, tinalakay dito na napakaganda ng sitwasyon na direktang umaagos ang tubig sa ilog. Nagmumula doon sa mga bundok at burol. Parang yung falls, umaagos at bumababa sa mga bukid para diligan yung ating mga tanim na halaman. Kahit saang lugar, kahit saang panahon, napaka-importante ng tubig. Diyan nga lang sa San Rafael, sa lugar kung nasaan ang ating church at sa ating mga kapakapatiran, diyan kina Ate Alma, lubhang talagang napaka-importante ng tubig. At maraming sumasama ang loob, may mga nagagalit dahilan sa kakawalan ng tubig. Talagang ginto ang tubig kahit saang lugar. At nagiging problema ng maraming tao, ng maraming lugar ang kawalan ng tubig at ginagawa ring negosyo ang tubig. Yan, maraming nangunguha ng tubig tapos ibinibenta sa mga kapitbahay o sa mga ibang tao. Kaya napakalaki, tunay na napakahalaga ng tubig. Ayan, okay. Maraming bansa, particular sa Middle East, ay napaka-importante ng tubig. Ang presyo ng tubig sa Middle East, sa Saudi, sa Qatar, ay mas mataas pa ang presyo ng tubig kaysa sa gasolina. Noong 2006, 2007, nandoon ako sa Qatar, ang presyo ng tubig, yung isang mineral water na parang 120 ml yata, iyon is around 1 riyal, no? Which is equivalent sa 15 pesos. Samantalang ang presyo ng gasolina, yung 1 litro or 1,000 milliliter ay 50 o parang 50%, 50 halala. Ibig sabihin, equivalent sa atin dito ng 50 sentimos. Samantalang ang presyo ng tubig ay 15 piso. So napakalaki ng diferensya. So nagpapakita lang sa mga bansang ito na disyerto at mainit, ay hamak na napaka-importante at napakamahal ng presyo ng tubig. At ganoon din naman sa ating kasalukuyang panahon. Maraming mga negosyante sa bansa natin na yumaman dahil sa tubig. At yung ating mga kilala na napapag-usapan natin noong nakakaraang araw, panahon. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama.
ay yumaman at naging negosyo ang pagpo-provide ng tubig. Meron tayong Prime Water, meron tayong Manila Water, merong Maynilad, at kung ano-ano pa, may Laguna Water. Yan. Samantalang ang mga tubig na kanilang ipinoprovide sa mga tao ay galing sa natural na, sa mga bundok, at ito'y galing sa Panginoon. Subalit ito, ginagawa nilang negosyo at pinagkakakitaan. So, ayan. So, makikita natin dito kung gaano kahalaga ang tubig. So, dito, ang tubig ay isang makapangyarihang simbolo ng Biblia sa ating talatang tinatalakay. Simbolismo, magandang gabi Yen. Salamat, napasama ka, napadaan ka sa ating talakayan. Ang tubig ay simbolo ng Biblia na kadalasang kumakatawan sa buhay, sa paglilinis at Espiritu Santo. Sa isang disyerto, ang mga batis ng tubig ay nangangahulugan ng buhay at kasaganaan. Ang imaheng ito ay nagpapaalala sa mga ilog ng tubig na buhay na binanggit ni Jesus sa John chapter 7 verse 38 na sumasagisag sa gawain ng banal na espiritu sa mga mananampalataya. Ang pangako ng mga batis na umaagos mula sa matataas na lugar ay nagmumungkahi sa isang banal na probisyon na sumasalungat sa natural na mga inaasahan at nagpapahiwatig ng mahimalang pakikisama at pagpapala ng Diyos. Magandang gabi kay Kuya G-Boy. Salamat at napadaan ka sa ating pagtalakay. Okay, sa mga bansa kung saan nangyayari ang temple worship, like most of the Middle East country, pati yung mga Hudyo sa Israel, ang isang gamit ng tubig na nagpapakita ng kahalagahan ay yung paglilinis ng katawan. Hindi sila pwedeng makapasok sa templo, hindi sila pwedeng magdasal o mag-alay hanggat hindi sila naghihilamos o gumagawa ng kanilang ritual na paglilinis. So yan po yung proseso ng worship o ng prayer time ng mga Islam at ng mga Hudyo. So ganun pa rin, isang dagdag na kaalaman at dagdag na gamit ng tubig. And ang imahe ng masaganang tubig at pagkamayabong sa talatang ito ay makikita rin bilang isang simbolo ng espiritual na pagpapanibago at pagbabagong buhay. Ang tubig ay isang pangkaraniwang simbolo sa Biblia para sa paglilinis at espiritual na paglilinis o kaya ay sanctification. Magandang gabi kay Kuya Jun Sangguensa, kay sa pamilya ni na at Tita Glo. Salamat at napasama ka ulit sa ating pag-aaral. Okay. Ang paghahambing ng imaheng ito sa pagbanggit ng pagpatay at pagbagsak ng mga tori ay higit na binibigyang diin ang tema ng pagtubos sa harap ng kahirapan na nagmumungkahi na ang mga pagpapala ng Diyos sa huli ay magtatagumpay laban sa pagkawasak at kawalan ng pag-asa na maaaring harapin ng mga tao. Itong sinisimbolo ng sitwasyon na to ng Israelita ay nagpapakita na walang imposible sa Diyos. This is His sovereignty. Ito yung kaniyang kakayahan at kapangyarihan. Kagagaling lamang nila sa isang mahirap na sitwasyon na kung saan sila isinalakay at pinahirapan ng mga Assyrians, pero ito at ipinapakita dito na mayroong provision ang Diyos sa kanila sa pagkatapos. Ibig sabihin, nagpapakita lamang na pagkatapos ng kahirapan, ng kabigatan, mayroong darating na katiwasayan at kagandahan sa buhay sa lahat ng taong susunod at mananampalataya sa Panginoong Diyos. Ay dun sa mga hindi mananampalataya ay hindi ko pwedeng sabihin na ganoon pa rin ang mangyayari. Dahil pag dumating sa dulo ng panahon ay kaparusahan ang igagawad sa inyo sa kanila ng Panginoon. Ayan. I'm sure wala naman dito sa ating mga kasama sa gabing ito yung hindi nananampalataya sa Panginoon. Okay. Ang pariralang sa araw ng malaking pagpatay, kapag ang mga tore ay bumagsak, ito mula sa King James. Sa magandang balita naman, ginamit ang mga salitang pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagwasak sa mga tore. Ito ay nagpapakilala ng isang matinding kaibahan sa naunang imahe ng kasaganaan
biglang nag-iba yung tema niya, no? Ipinahihiwatig nito na ang kasaganaan at mga pagpapalang inilarawan sa talata ay darating pagkatapos ng isang panahon ng matinding kaguluhan at pagkawasak. Ang malaking pagpatay at ang pagbagsak ng mga tore ay maaaring sumasagisag sa mga kahihinatnan ng kasalanan ng tao at paghihimagsik laban sa Diyos. Gayunpaman, ang pagkawasak at pagkatalo na dulot ng mga dayuhang pagsalakay o mga laban ng militar, ang susunod na sitwasyon ay yung kagandahan. Magandang gabi at Tess, salamat sa iyong pagsama. Sa kabila ng pagkawasak at pagdurusa na dadanasin ng mga tao, ang talata ay nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik na tinitiyak sa kanila na ang pagpapala ng Diyos ay magtatagumpay sa mga pagsubok at paghihirap na kanilang kinakaharap. Ginamit ang paniralang ang araw ng malaking pagpatay. Ito'y dapat na maunawaan bilang isang propesiya o propetikong pagtukoy sa araw ng Panginoon. Isang panahon kung kailan ilalapat ng Diyos ang paghatol sa mga bansa at ipagtatanggol ang kaniyang bayan. So, this is more or less ay sa panahon ng kapaitan o yung Great Tribulation. Sa kasaysayan, ito'y maaaring tumutukoy sa pagsalakay ng Assyria at ang kasunod na pagpapalaya sa Jerusalem. Gayun din ang mga kaganapang eschatological na kinabukasan, yun nga yung Great Tribulation. At mula sa bawat mataas na bundok at bawat nakataas na burol, ang mga panirala namang ito ay nagbubunga ng imahe ng kasaganaan at pagpapala. Para yung binabanggitin natin kanina, yung tubig ay free-flowing bumabagsak buhat doon sa bundok. Ang isang lugar kung saan ang tubig ay kusang umaagos na nagmumula sa bundok ay naglalarawan ng kasaganaan o kagandahan ng lugar na iyan. Ibig sabihin, mayroon pang umaagos na mga natural resources. Bibihira ng lugar ngayon kahit sa mga probinsya ang mayroon pang buhay o na natural na ilog. Ano po? Kaya nung isang araw, dinala kami ni Pastor Ruther doon sa Pagsanhan, meron pa doong ilog na napakalakas ng agos. Sabi ko nga, for so many years, parang mga 20 years yata, mahigit na, nung Lunes lang uli ako nakakita ng ilog. At kaya naman halos ayaw na naming umalis doon. Ayan. So, ang nakikita lang nating mga tubig ngayon ay mga tubig sa banyo na tumutulo sa gripo. Ayan po. Okay, so, ang tubig ay simbolo ng kasaganaan dahil ito'y umaagos at ito'y talaga namang napaka-importante sa buhay ng mga tao. So, ang ipinapakita ng mga talatang ito ay ang provision ng Diyos. Hindi nauubos ang pagkakaloob, hindi nauubos ang kasaganaan sa mga taong sumusunod at nagpapailalim, humahanap ng pag-asa sa buhat sa Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik sa gitna ng kaguluhan at pagkawasak. Ang imahe ng masaganang tubig na umaagos sa bawat matataas na bundok at burol ay sumasagisag sa paglalaan at pagpapala ng Diyos, provision and blessing of God. Ito yung totoong blessing. Again, hindi po yun yung blessing na tinuturo ng mga prosperity churches, ay mga huwad po iyon. Yun ay mga pansamantalang pagpapala lamang na uubos. At sabi nga sa Mateo ay mga tinatanga, kinakalawang at mananakaw. Pero itong mga resources at prosperity na binibigay ng Panginoon dito, ito'y mananatili hanggang sa dulo ng panahon. Ayan. So tayo po'y umasa sa kalooban ng Diyos, sa pagkakaloob ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Okay, verse 26. Magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na gamutin at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kaniyang bayan. Sa English, sabi, moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun,
and the light of the sun shall be sevenfold, as the light of 7 days in the day that the Lord bindeth up the breach of his people, and healeth the stroke of their wound. So dito may konting science akong napansin dito, ano? Ang tinatalakay kasi dito, yung buwan ay magliliwanag na kagaya ng araw. So nagpapakita, well, totoo yung tinuturo sa science na ang liwanag ng buwan daw ay nanggagaling sa araw at higit na maliwanag ang araw kaysa sa buwan. So, ayun, kaya nga ibig sabihin, generally doon daw tayo kumukuha ng liwanag sa araw. Pero syempre, alam natin, ang liwanag ng araw ay nagmumula sa Panginoon. So, ang sabi dito, yung kapirasong liwanag ng buwan ay magiging kasing liwanag ng araw. So, magiging magkatulad sila. Of course, scientifically, hindi naman ito mangyayari. Ano po? Hindi rin natin alam kung ano yung mga phenomenon na mangyayari sa ating universe o doon sa mga heavenly bodies natin. Pero, ito'y tumutukoy sa, hindi ito literal na pagsasabi na magiging kasing liwanag ng buwan ng araw. Ito'y nagpapakita lamang ng matinding liwanag, ng matinding kagandahan na mangyayari sa mundo ng tao, ng matinding kasaganaan, ng matinding pagpapala. Yung salitang liwanag doon sa Bagong Tipan, ito'y tumutukoy sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, pwede nating iakma na pagdating ng Panginoong Hesus sa lupa, mararanasan ng mga tao ang matinding kaliwanagan at pwedeng tumukoy o sumakop sa kasaganaan ng buhay, kaayusan, kapayapaan, katiwasayan. So, yun po yung ibig sabihin dito. Yung sinasabi pang sevenfold as the light of 7 days. So, pagsasama-samahin ay matinding liwanag. Ay ang Panginoong Hesus ang liwanag sa kadiliman. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng liwanag, kaya nga doon sa Lumang Tipan binabanggit na hindi tayo direktang makakatingin sa Panginoong Diyos kasi masisilaw tayo sa kaniyang liwanag. At si Moises nga nung ilang araw siyang nakipag-commune o nakisama ang Diyos, nahawahan siya ng liwanag ng Diyos, kaya pagbaba niya siya ay kumikinang sa liwanag. So, ganun ang mangyayari. Well, hindi naman tayo literally kikinang, pero yung equivalent na liwanag, yung equivalent na kagandahan nito sa buhay natin ay pwede nating maranasan o mangyari sa panahon na magkakasama na tayo ng Panginoong Diyos. Probably on the millennial kingdom, yun ang pasimula, at yung susunod na mga huling panahon ng hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang imahe ng buwan na ito na nagnining na kasing liwanag ng araw at ang araw na sumisikat na 7 beses na mas maliwanag kaysa karaniwan ay sumisimbolo sa iyan. Dramatikong pagbabago at kasaganaan ng liwanag. So, imagine natin yung isang kwarto na ang ilaw natin ay isang kandilang maliit. So, katamtaman lang ang liwanag. Pero ang binabanggit dito, kung let's say brown out, di ba? Yung mga sulok ng bahay natin madilim kasi maliit lang ang ilaw. Pero pag nagkaroon ng kuryente, yung bumbilya o fluorescent lamp ay kaya niyang paliwanagin kahit yung mga dulong bahagi ng ating bahay. Ayan. So, binabanggit din ng talata ang tungkol sa Diyos na araw ng gamutin at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kanyang bayan, o ang pagtatali ng pagkasira ng kanyang mga tao at pinagaling ang mga sugat ng kanilang bayan. Binibigyang diin ng wikang ito ang pagpapagaling at pagpapanumbalik na dadalhin ng Diyos sa kaniyang mga tao. Ang mga imahe ng pagbubuklod ng mga sugat ay naghahatid ng ideya ng pag-aayos at pagpapanumbalik ng Diyos sa nasira at nasugatang puso, damdamin at pagkatao dahil sa pagbagsak sa kasalanan. So alam nating lahat, generally or spiritually, yung tinabanggit na sugat dito, ito yung pagkalugmok sa kasalanan. So pagdating ng panahon na tinatalakay dito, mawawala na ang kasalanan. Doon sa chapter 25, may binabanggit to na uubusin ang kasalanan at itatapon na. Even yung mga makasalanang tao aalisin na sa mundo. Itatapon doon sa bottomless pit at 1,000 taon na hindi natin makakasama. Kaya tayo makakapamuhay ng masagana at matiwasay. At karon ang
Ganon din ang tema na binabanggit dito. Sa panahon na wala na yung masasama, wala na yung kasalanan sa mundo, in yung time na ginamot na ni Yahweh ang mga sugat sa ating pagkatao, yung kasalanan, epekto ng kasalanan, yung mga maling damdamin at emosyon, yung mga pride, kayabangan, lahat ng mga bagay na pangit. Ano? So gagamutin ito ng Diyos. Gaano man kahirap ang ating sitwasyon, tayo'y dadalhin ng Panginoon sa isang napakagandang bahagi ng buhay. I-restore ang ating pagkatao buhat sa isang mali, sa isang pangit na buhay na makasalanan. May nakalagay na note dito sa aking manuscript, yung personal testimony ko, buhat sa hanggang taong 1999, well, hindi pa tao ang iba sa inyo. Magandang gabi, Brother Edgar. Ang iba sa inyo, ang karamihan sa inyo dyan, siguro maliban kay Pastor Nanding, ay hindi pa tao. Pero noong bago dumating ang 1999, doon ko nakilala ang Panginoon. Lahat ng mga taon na nakalipas bago yon, ako'y namumuhay sa kadiliman, yung tinatawag nating Marxism, Socialism, Liberation Theology, at makakaliwa sa madaling salita, at hindi na naniniwala sa Diyos, lumalaban sa gobyerno, at kung ano-ano pang mga maling katuruan. Ang sinasamba natin noon ay ang sariling karunungan. Natuto tayo sa mga katuruan ni Marx, ni Karl Marx, at kung ano-ano pang mga muntik nang mapapuntahan sa armed revolution. Pero pagkatapos ng mabigat na sitwasyon na yun noong 1998, binago ng Diyos. Inalis kami ng Panginoon sa isang lugar na magulo. Particularly doon sa lugar sa Bicol. Inalis kami doon, dinala kami dito sa Batangas, at sa pagkakataon ngayon, binura ng Diyos yung mga maling katuruan at karunungan at dinala niya ako sa sitwasyon na kung saan nakilala siya at nanampalataya hanggang sa kasalukuyang panahon na ako'y naglilingkod sa kanya bilang pastor. So ibig sabihin, yung isang mabigat at pangit na sitwasyon sa buhay ko, inalis ng Panginoon at dinala niya doon sa makabagong uri ng buhay. Ginamot niya. Yun yung pinakasugat ko. Sugat ng pagkatao, sugat ng kaluluwa. Na kung sakaling hindi nagamot, doon ako pupunta sa malalim na hukay, bottomless pit. Biyayang Panginoon, sa kanyang kagandahang loob, ako'y nananampalataya. At kinilala natin sa pamagitan ng kanyang biyaya, ang kanyang tinapos na gawain sa krus. Kaya tayo nakakapaglingkod sa Kanya. Ayan. At tayong lahat na nananampalataya ng totoo, ganon din ang nangyari. Ano man ang ating nakaraan, ano man ang pangit na buhay na mayroon tayo noon, dinadala tayo lagi ng Panginoon sa isang mabuting batisan, sa isang mabuting sitwasyon. Ginagamot niya ang ating mga sugat at sa bandang huli ipaparanas niya sa atin ang kanyang kompletong provision na ihinanda sa kaniyang mga piniling tao, sa kaniyang mga anak. At gano'n ang sinasabi dito sa mga talatang ito. Sa pangkalahatan ng talatang ito, isang makapangyarihan at may pag-asa, nagbibigay ng pag-asa, nagpapahayag ng katapatan ng Diyos at ang kanyang pangako na magdadala ng kagalingan at pagpapanumbalik sa kaniyang mga tao. Ito'y nagsisilbing paalala na kahit sa panahon ng kahirapan at pagdurusa, ang Diyos ay kayang magdulot ng kahangahangang pagbabago at pagpapanibago. This is His authority, His strength, His sovereignty. Kaya-kaya niyang kontrolin, gawin at isaayos ang lahat ng bagay. Walang imposible sa Diyos. Ang mga ordinaryong tao, ang mga Egyptian na kung saan pumanig ang mga Israelita, hindi nila kayang gawin ito. Okay? Yung mga politiko na masyadong sikat sa panahon ngayon ay hindi makagagawa ng mga bagay nito. In fact, pagkatapos ng eleksyon, yung mga iluluklok na naman natin sa mga posisyon sa Kongreso, sa Senado, ako po ay magkakanya-kanyang hanap buhay na naman iyan at pera ng bayan, kaba ng bayan ang kanilang paghahati-hatian. Pwede kayong matuto sa mga vlog ni sino yan, yung mayor ng Baguio, yung dating general.
Magalong, something Magalong yata ang apelyido niya. So meron siyang mga ini-expose na mga maling gawain ng mga congressman, ng mga senador. So pwede po tayong matuto sa kanya. Isa sa mga straight na tao na tapat sa kaniyang tungkulin at paglilingkod sa bayan. Okay, sa pagkatapos ng bahaging ito na ating tinatalakay, itong talatang 19 to 26, ipinapahayag dito ang isang malalim na pagbibigay ng inspirasyon at paalala na nagsasalita tungkol sa pangako ng Diyos na magdadala ng pagpapanumbalik at pagpapagaling sa kaniyang mga tao. Ang mayamang imahe at simbolismo nito ay naghahatid ng laki ng pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa kaniyang bayan na nag-aalok ng pag-asa at katiyakan sa gitna ng kahirapan. Ang talata ay nagsisilbing paalala ng katapatan ng Diyos at ang pagbabagong kapangyarihan ng kaniyang biyaya na nag-aanyaya sa mga mambabasa o sa ating na mga mag-aaral ng Biblia na magtiwala sa mga pangako ng Diyos at makahanap ng kaaliwan sa kanyang kakayahang magdala ng liwanag at kagalingan sa bawat sitwasyon. Ang mensahe na nais ituro ng mga talatang ito ay ang pag-asa na pwede nating makuha sa Diyos. Kung tayo ay makikisama sa Kanya, kung tayo mananatili, at tayo'y patuloy nakakapit, mangungunyapit, mananampalataya sa Kanya. Wala tayong magiging kabigatan. At ang sabi nga sa naunang talata, maranasan man natin ang kabigatan, siguradong nandyan siya at kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwanan. So wala na tayong hahanapin pa. Mga kapatid, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba yung kakulangan? Ano ba yung kahirapan at kabigatan na nararanasan mo sa kasalukuyan? Pare-pareho tayong may karanasan at ay nararanasan ganyan. Ako'y nagdidiscuss sa inyo ng mga bagay na to, pero hindi ako immune. Magandang gabi, Pastor Herman. Salamat na padaan ka sa aming pagtalakay. Hindi po tayo excuse sa ganitong sitwasyon. In fact, napakarami kong pinagdaraan ng kabigatan at problema, personal, sa pamilya, sa church, at sa iba't iba pang mga sitwasyon kung saan ako'y involved. Ano po? Pero hindi ito dahilan para huminto at sumuko at maging tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Sustainability is the key word. Kailangan maging nakakapit tayo. Kailangan maunawaan natin talaga kung ano yung provision ng Panginoon at hindi tayo mapapalayo sa Kanya. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Makaranas man ng kahirapan sa dulo ng lahat ng ito, nandun ang katiwasayan dahil siya ang nagpo-provide sa atin ng mga bagay-bagay. Okay, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama at participate sa gawain po natin ngayong gabi. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay araw-araw muli. Bukas ay babalik po tayo. Wala po itong hinto hanggat may mga pahina ang Biblia, hanggat tayo nakahumihinga, hanggat mayroon tayong resources, hanggat tayo nabubuhay dito sa lupa, tayo magpapatuloy na mag-aral araw-araw. Okay, samahan po ninyo ako sa panalangin para tayo makapagwakas. O manaming Diyos, Panginoon naming Ama, salamat pong muli sa gabing ito, sa iyong pagsama, sa iyong paggabay, sa pagkakalob ng karunungan at talino, sa pagkaroon ng bukas na isip at puso, upang matalakay namin ang mga bagay na ito. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, mga nakasama namin sa gawain po sa gabing ito. Ikaw po mag-provide ng lahat ng pangangailangan at patuloy na paglinawin mo ang kaisipan, ang puso't damdamin ng bawat isa. Aba, ikay maparangalan, matuto't makapaglingkod sa iyo sa lahat ng bagay na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat pong muli mga kapatid. Kita-kita po tayong lahat. Again, i-remind ko lang po kayo, di pa paalala, kung wala po kayong mga activities sa Friday sa inyong mga local churches, yung iba kasi dito, si Brother Edgar, hindi natin kasama dito sa Touching Lives, pero meron po kaming worship service sa Friday morning, 9:30 hanggang 12 ng umaga. Ito po ay normally tinatawag nating 7 last words, pero
we will do it more sa touching lives. Hindi lang po tayo nakafocus sa 7 last words, kung hindi doon sa malalim na konteksto, malalim na nilalaman ng naging pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Isama nyo po ang lahat ng inyong pwedeng makasama. Pwede pong face-to-face dito sa San Rafael. Pwede namang online through our Facebook Live. Okay. Salamat po. Kita-kita po tayo uli bukas ng gabi. Same time, alas 7 po. God bless everyone. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po.